Hello guys, good morning. So today guys, we will move forward to the second part of our course on CRDR. Yung sa previous discussion natin, we explored that what computed radiography is, and we understood its key differences from the screen film radiography. Particularly doon sa mga terms of image processing, efficiency, and workflow. So after building on that foundation, we will now shift our focus on the direct digital radiography or DDR. So tinatawag din natin ito guys na direct capture radiography. So this marks an important step in your learning as the DDR, it represents a more advanced and fully digital approach to image acquisition. And unlike earlier systems, it allows for faster image capture, improved image quality, and syempre, more streamlined integration sa modern healthcare technologies. And as we begin this new session, we will explore how digital radiography works, yung components niya, advantages, and yung kanyang role in today's practice. And this will help you better appreciate how digital imaging continues to improve patient care and diagnostic accuracy. Okay, so let's get started. So, late 1990s, iyon yung era kung saan nag-start yung digital revolution, okay, sa radiology. And nag-start na siya na yung maging peak. So, yung groundwork for direct digital radiography, so nag-lead siya ng specific shift sa materials ng science. And before this, yung only way para maging digital was through computed radiography, and na-commercialize siya by Fuji ng 1980s. Kaso, si computed radiography was still a multi-step process kasi 'di ba meron tayong cassette, then ipo-process pa siya sa digitizer. And yung industry, they wanted a one-step solution. Kaya ang true start of direct radiography in 1990s was the development ng thin film transistor array. Okay? And yung technology na yan ay hiniram and inadapt mula doon sa mga laptop display industry. And instead of using pixels to emit light, yung mga scientists, they realized that they could use them to catch the X-ray. And while yung perspective na yun was common in the late 1990s, yung race kasi between the two systems, the computed radiography at saka yung direct radiography, hindi pa siya maano that time kung alin yung mas totally effective or yung kung alin dyan yung sure na magpa-prosper between the two systems. But kung tutuusin, si computed radiography kasi, siya yung vital bridge. And the direct digital radiography is actually the gold standard sa modern medical imaging. Though may mga kasi, may uncertainties ng time na yan kasi mahal at saka fragile yung mga sinaunang DR panels compared sa mga affordable and drop-in nature ng computed radiography. Though itong mga naman natin nowadays, yung technical maturity is nag-shift na. So, difference nung dalawa, i-briefly discuss. When it comes to computed radiography, di ba gumagamit tayo ng PSP cassette? And syempre, it must be physically placed doon sa laser reader. And yung bilis niya, 1 to 2 minutes. Though it requires manual handling. Then sa sa direct digital radiography, instead na PSP plate ang gamit or yung cassette,
tinatawag natin ito guys na flat panel detector. And yung data is sinesend na directly sa computer. Also, ang processing nito guys is under 10 seconds, near instant. Kasi yun nga, direct siya sa monitor. And when it comes to image quality, good ang computed radiography, pero limited kasi siya by laser scanning resolution. Okay? And kung may problema sa laser scanning, so it could affect the image on the computed radiography. And to direct, masasabi natin superior and also higher contrast and detail, and later sasabihin ko sa inyo kung bakit. And it's because of the materials na gamit. And when it comes to dose efficiency, much higher efficiency doon kay direct radiography and kaya na rin pababain yung patient dose. Sa costing, medyo mura si computed radiography, though high maintenance kasi pwedeng mag-wear out yung plates. Yung kay direct radiography naman, higher siya upfront kasi mahal yung material niya mismo. Pero long-term labor cost naman. So, almost the same. So, let's discuss the digital radiography or yun nga, yung DDR. Ito guys, itinatawag na direct digital radiography. Okay? And yun yung term used to describe total electronic imaging capturing. And like yung sinabi ko sa inyo kanina, it eliminates the need for an image plate altogether. Hindi na kailangan ng imaging plate. So, direct na siya sa monitor. And ito class yung mga earlier designs ng ating direct radiography. So, this is a chest imaging, and kung mapapansin nyo, yung parang pinaka-vertical cassette holder niya is malaki pa. Di ba? So, malalaki naman talaga yung mga sinaunang designs. And on this part, malaki yung, naandito yung RadTech, and ang gamit pang monitor that time is yung cathode ray tube. Diba? Sobrang bulky. But yung mga, natin today, mga designs na is more compact. Kung mapapansin nyo, itong sa image na to, let's zoom out. Okay. So, ito ay flat panel detector. And kung mapapansin nyo, kaya na siyang bitbitin. Though may kabigatan din yan, but mas na siya, mas compact. And ito yung design ng ating X-ray tube. Mas compatible siya dito. Pero okay din naman na hindi. So, itong ganitong designs, kung mapapansin nyo, yung X-ray tube ay ceiling. Naka-embed siya sa ceiling. And kapag ganito yung design, ay mas madali siyang i-move kasi mas flexible yung movement. Kaya mo siyang dalhin sa kahit saang part as long as merong rail para doon sa dadaanan ng tube. And ito naman ay design ng mga modern na tabletop na. So, mas ideal to sa mga fluoro. And yung ganitong design ng tabletop, pwede mo siyang i-tilt. Pwede mo siyang i-tilt ng up to 90 degrees. And ideal yung designs na to. Ideal yung designs na to for mga Trendelenburg na procedures for contrast. Tapos, meron din ganitong designs. Ito ay flat panel detector din. And yung X-ray tube, kung mapapansin nyo, nakakonect na siya dun sa ating flat panel detector. So, kung i-move mo yung flat panel detector, so nakasunod na rin yung X-ray tube. Okay. Now, let's discuss medyo na siya. Yan. I-discuss naman natin yung flowchart ng digital radiography. So, kung mapapansin nyo guys, ito yung mga list, and kung mapapansin nyo, may dalawang indirect DR and merong direct.
Then we also have here yung computed radiography and yung spatial radiography. So kung mapapansin nyo, itong spatial projection radiography or SPR, ito ay gumagamit din ng flat panel detector. And halos kaparehas siya nitong mga nasa tabing systems ito. Ang pinakaiba lang ay components. So, ang spatial projection radiography is, yun nga, ang habol niya is yung mataas na resolution. So, kung halimbawang may mga soft tissues na nangangailangan ng mas magandang yung detail, so gumagamit sila ng SPR. Okay. So, simulan natin sa, yun nga, yung classification ng systems. Meron tayong computed radiography. So, ito yung oldest na digital method. And di ba gumagamit siya ng storage phosphor. So, yung capture element niya, di ba ang gamit natin is pwedeng barium fluorohalide na PSP. And ito guys ay, syempre di ba nangangailangan siya nung separate na reader, yung digitizer. Then here, we have indirect. And itong systems na to, meron lang siyang two-step na process. Meron kasing, ayan yung dito sa indirect, yung X-rays kasi ay kailangan pang i-convert into visible light and saka pa siya mako-convert into electrical signal. Dito sa direct mismo, direct DR, one-step process na lang siya. And yung X-rays, they are converted directly into electrical signal na wala ng intermediate light stage. And ito ay gamit na gamit lalo na sa fluoro. Okay? Ang material niya is amorphous selenium. Now, pag-usapan naman natin yung mga capture element. Okay? Ito yung, when we say capture element, ito yung material na unang nag-i-interact with the X-ray beam. So, kay computed radiography, we have a barium fluorohalide. And ini-store niya yung energy from X-rays to be released later as light. Diba? Then, here, dun sa ating spatial projection radiography, so pwedeng gumamit ng sodium iodide or cesium iodide. Okay, sa as capture element niya. Same with the indirect DR. So kung mapapansin nyo, pwede din gumamit ng gadolinium oxysulfide. Okay, pangmasdan nyo ito maigi sa capture element. So ito guys ay tinatawag na scintillators. Okay, sa mga indirect. Okay? So tandaan nyo guys na meron tayong dalawang uri ng direct capture radiography. Okay, meron tayong indirect and direct. Pag indirect, yun ay scintillator based na yung meron pa siyang material na nag-i-interact. Okay, sa X-ray, mag-i-interact muna doon sa light bago doon sa ating active matrix array. Okay, bago siya basahin nun. And meron tayong for indirect, meron tayong amorphous silicon. So, yung amorphous silicon na yan, ay, siya, photodiode. Okay, photodiode siya na layer na nagko-convert ng light to electrons. Then, saka pa siya mapupunta doon sa ating thin film transistor or yung ating active matrix array. Okay? So, makapapansin nyo itong collecting element. So, siya yung magko-collect ng electrons. Sa naman, pagka direct guys, na siya, photoconductor base. So, photoconductor base na 'di ba yung sa indirect meron tayong amorphous silicon. Kay direct DR, meron tayong amorphous selenium. Okay, siya na mismo yung photoconductor. So kapag ka ganyang case, direct na siya magi-interact doon sa X-ray. Then yung X-ray immediately inanak niya yung electrons doon sa amorphous selenium. Then, yung electric field, ipupul niya yung mga electrons na yon straight down doon sa ating collecting element, which is the thin film transistor.
Okay? So AMA is active matrix array. Okay? And i-describe ko naman yan lahat later. Though itong part na to guys is just an overview para may idea kayo do sa differences ng ating digital radiography kasi magkakaiba sila sa materials and characteristic. Okay? So, next is a coupling element. Pag sinabing coupling element, guys, ito, color red, so siya yung bridge na nagtatransfer na signal mula doon sa ating capture element. Okay? Yung mga capture element which is itong nasa taas. Kung yan man ay scintillator or photoconductor na, like ang marposilan yung ni direct. Or kung sa ating computed radiography, meron pa tayong barium fluorohalide. Okay? So, meron tayong bridge. Now, yung mga laser or fiber optics, yun yung ginagamit to focus light papunta doon sa sensor. So, yung sensor natin na naandoon sa, for example, doon sa computed radiography, yung papunta sa photomultiplier tube. And kung sa same with yung sinaunang designs ng fluoroscopy. Okay, yung mga bilog na may image intensifier. Then, contact layer, yun yung for here, sa indirect, na yun yung direct physical interface. Okay, yung pinagdidikitan. Though dito sa direct DR, di ba tulad na sabi ko earlier, wala na. Okay? So, yung iba ding design ng SDR, so yung signal niya is captured directly. Okay? And kapag ka ganun, kaya din, kung mapapansin nyo guys, sa ating SDR, so wala na din. Kaya mas maganda yung mga kuha. Okay? Yung mga images is mas detailed kasi kapag ka may interaction pa with light, magkakaroon pa ng blurring and madidiminish pa yung quality ng image. Kaya among this row, ang pinakamaganda yung detail ay direct DR and yung ating SPR. As for the collecting element naman, itong mga color green, so yun yung final stage kung saan yung signal is nako-convert na into electronic data. Okay? Into bits and bytes. So, ang mga photodetector, like the SVR and CR, so, photomultiplier tube siya, or similar device. Then, kay indirect, ito, kung mapapansin nyo, is CCD, or charge coupled device, or tinatawag tong complementary oxide, CMOS. So, sa mga small sensors ito, like doon sa mga digital cameras na nagka-capture ng light. Diba? Kasi yun yung kapartner niya talaga kasi may scintillators tayo. Then dito sa isang indirect, meron tayong thin film transistor. And yung thin film transistor, tulad na sabi ko sa inyo kanina, array siya o yung mga nakahilerang pixel size na detectors na nagka-capture ng charge, which is yung electrons. And ito yung industry standard sa mga modern na flat panel detectors. I hope na naintindihan niyo siya. And if you have any questions, pwede naman kayong mag-chat. Okay? Kung kailangan niyo ng clarifications or kailangan siyang ulitin. Okay? Okay. So, sa image capture, tulad nung ini-discuss ko kanina, so meron siyang difference. Kapag computed radiography, meron tayong PSP or photostimulable phosphor plate and meron tayo nung physical cassette. Sa DR, so wala na tayong cassette. Meron tayong yung parang yung nagka-capture, so we call this flat panel detector. So captured na siya directly, then onto a transistor o yung TFT na sinasabi ko kanina, yung ating collecting element. Then sent directly to the monitor. Then sa direct radiography naman, meron tayo nung pinaka-transistor receiver na nagko-convert direct na. Okay? Parehas din naman siya noong dito
sa yung indirect na sinasabi ko, though, yun nga, meron siyang difference sa materials. Okay? So, yan, yung difference niya. So, meron tayong imaging plate, then ipaprocess sa digital reader, then sent to computer, then viewed on the monitor. So, dito, ang nawala na is imaging plate kay direct. Yan. So, dito naman sa DDR and CR, so pag grinap natin siya, kay DDR, of course, direct capture. Yung CR, indirect capture in a way kasi meron tayong digitizers pa. Dito naman, direct capture kasi meron na tayo ng pinaka-matic na receiver. Okay? Then, nagkaroon pa ng two types. Meron tayo nung scintillator base and photoconductor base. Next ay, yung i-explore pa natin yung dalawang uri ng DDR system. So, kahit na digital radiography is a broad term, meron tayong dalawang distinct ways kung paano ma-describe yung dalawang hardware. Okay, kung paano siya nagawa. So, parehas ito na nagre-rely doon sa thin film transistor tulad nung nasa flowchart kanina. And naka-organize yung panel niya, parehas na naka-organize ng active matrix array. Again, active matrix array is massive grid ng millions of pixel na detectors. And meron yung mga parang fancy way na merong microscopic grid. Tapos yung mga electronic buckets na maliliit. And naandun yung tinatawag nating thin film transistors. So, ang nga lang, meron tayong indirect conversion and direct conversion. Either indirect kasi may X-ray pa, then to light, then to electricity, and kung direct naman, di X-ray, straight to electricity. Ganun siya. And yung mga nito, yung sizes ng thin film transistor, so kapareha siya ng sa screen film. Okay? Yung mga manufacturers kasi, na-realize nila na yung hospital, ayaw nilang itapon yung mga X-ray, yung mga expensive na X-ray tables and yung wall stands. Okay? Sobrang pricey kasi nun. And to make yung switch easy, nagawa sila ng bagong digital radiography detector na kaparehas ng dimension ng 14 by 17 o yung pinakamalaki nating cassette. So, it will allow yung new digital plates na mag-coexist doon sa older na X-ray system. Kahit na sinaunang X-ray tube yan at saka console, so pwede pa rin siyang magamit. As in, ang nabago lang is from cassette to flat panel detector. Pero same X-ray tube pa rin yung pwedeng gamitin. Okay? Now, pag-usapan naman natin kung ano yung thin film transistor. So, itong thin film transistor na ito yung tinatawag natin na electronic gatekeeper sa bawat pixel. Kapag kasi gumawa tayo ng exposure, meron tayong storage capacitor na magko-collect muna ng X-ray. And yung thin film transistor kasi, siya yung pinaka-switch. Now, after na mag-interact siya doon sa ating mga capture element, yung describe ko earlier doon sa flowchart, so imagine niyo na lang yung, para mas maano nyo kasi, yung analogy. For example, we have yung faucet, yung parang pinaka-gripo. Then we also have yung parang pinaka-lababo na basin,
and we also have a drain plug. Okay, imagine niyo yung lababo. Oh, yun na. Okay. Yung capture element, guys, i-imagine nyo na yun yung faucet. Kasi siya yung magtuturn ng X-rays into a stream of electrons. Then, meron tayong sasalo nun, which is yung storage capacitor. Siya yung magko-collect and hold ng electrons during the X-ray exposure. Then, meron tayong pinaka-drain plug na kapag yung X-ray is on, nakasarado yung plug na yon. And kapag yung plug na yun ay naka-close, yung capacitor, it can fill up the electrons. And once na time na para basahin yung image, si computer mismo, by applying a voltage, gate voltage, is ipupul niya yung plug and yung thin film transistor, ia-allow niya yung collection ng electrons to flow out to the monitor. So kaya tayo meron ditong insulator, merong gate, and yan, from source to drain. Again, yung thin film transistor is electronic gatekeeper. Ngayon, yung gate na yan is switch. Okay? So kung makikita nyo, meron itong color blue, meron tayong gate na nakakonect doon sa voltage wire. So, ito yung nag-on and off na switch para sa pixel. Ngayon, kung yung computer, kailangan na niyang basahin yung data from the specific pixel, so merong i-apply na voltage sa gate na yon. And yung voltage na yon, it will create an electronic field that allows the electrons to travel across itong yellow, okay, yung semiconductor. Ngayon, itong area na to, mapapansin nyo, electrons in, papunta doon sa source. So sa ating DR detector, ito yung electrons na na-create by the X-ray striking the capture element, either yung amorphous silicon or amorphous selenium. Then meron tayong drain, so ito yung electrons out. So kapag ka naka-open ng gate, yung electrons na yun ay mag-flow towards the source, from the source, papunta dito sa yellow, di ba, mapapansin nyo may arrow, doon sa semiconductor, and out of the drain, papunta sa ang punta nito ay papunta na sa computer's processor. So itong thin film na itong yellow, thin film semiconductor, ito yung bridge between the source and the drain. And usually gawa siya sa amorphous silicon. So normally, ito ay hindi nagko-conduct ng electricity kasi ito ay insulator. Pero guys, kapag ka-activated na yung gate, nagiging conductor siya. Kaya mapapansin nyo, semiconductor. Okay, so nagiging conductor siya, allowing the X-ray signal to pass through. Then itong color green, yung insulator, siya yung nagpe-prevent ng gate voltage from mixing doon sa actual image data. Okay? Siya yung nagkikip ng switch signal na separated doon sa picture signal. Then we have a substrate. Ito naman substrate na ito guys ay simply yung glass base na yun kung saan nakadikit itong ating mga components na ito. Okay. Now, itong active matrix array na to or MEA, so yung mga pixels dito ay nire-read sequentially. Okay? Hindi siya isang bagsakan. Okay? One at a time. So meron tayong, kung mapapansin nyo yung pinaka-parts niya, meron tayong detector element. So yung image na yon is, isipin nyo na lang na isa siyang physical home ng ating pixel. So sa detector element, so meron tayong pixel detector. Okay? Pixel detector, ito, na itong gray areas. Okay? Ito yung sensitive area na sumasalo ng X-ray or ng light energy. Then meron tayong storage capacitor, itong color white. Okay? Siya yung battery na nag-hold ng electrical charge hanggang sa kailanganin na siyang basahin. Okay? Parang storage phosphor. Then meron tayong TFT,
Itong mapapansin nyo, yung black lines. Yan yung thin film transistor. Siya yung switch naman na nagpapalabas ng charge. Then we have a address driver o yung gate lines. Okay, itong mga rows na kulay pula. Okay. So, yan ay yung nag-a-act as a conductor. Okay? Siya yung pumapayag na basahin yung signal one red line at a time. Okay? Siya yung kunti-kunting nabukas. So, kapag yung specific red line is activated, lahat ng TFT sa row na yon ay magbubukas ng gate. Then, yung meron tayong columns, itong mga color blue. So kapag yung gate sa isang row ay bukas, yung stored charge mula sa bawat capacitor, it pours down doon sa blue lines. Okay? So sila yung lines na nagke-carry ng signal papunta doon sa amplifier. Ito. Amplifier papunta na sa digitizer natin o yung computer. Okay? Again, ang computer, hindi niya binabasa yung whole plate at once. Okay? Katulad sa computer radiography in a raster pattern, so ito ay bawat rows. Okay? Kapag binabasa yung isang row, so mag-flow doon yung data, then i-record ni computer. Then after na mabasa si row 1, madi-deactivate na yon, yung next row naman ang ma-activate. Then mag-flow uli ang data, then i-record uli ni computer. So paulit-ulit siya until thousands of rows are read. Okay? So, lahat ng yan, guys, ay nangyayari in a fraction of a second lang. Actually, 10 seconds. Or more, depende sa size ng ating panel. Now, in charge to digital value, ang digital value, guys, ay yung final number na naka-assign doon sa bawat pixel. Okay? So, the more yung X-rays ay tumama doon sa ating detector element, itong buong panel. Yan. So, more charge are collected. Okay? And yung high charge na yon usually translates in a specific digital or specific number. Okay? Then, yung computer, i-display niya yon as a specific shade of gray. And kung makikita nyo doon sa ating grid, okay, dito sa ating matrix, mapapansin yun, meron tayong numbers, 152, then meron tayong 234, and meron tayong 45. So, nire-represent niya yung amount na radiation na katumbas ng yung nando sa bawat pixel. Now, yung bit depth naman, okay, so yun yung grayscale resolution. Okay? Ito yung si bit depth kasi siya yung nagdi-determine kung gaano karami or yun yung how many different shades of gray sa isang single pixel yung pwedeng ipakita. Ngayon guys, pagtaas ng bit depth, okay, ibig sabihin more detail. Okay, the more bits you have, the more subtle differences do sa tissue density na inyong makikita. Like between the small tumor at saka sa healthy tissue, so madi-differentiate mo siya, lalo na kung mataas ang bit depth. Again, more bit depth, more detail. Okay? And itong mga numbers na nakikita niyo like this one, 2 bits. So, it works on powers ng 2 raised to, ay yung i-squared nyo siya. Okay, for example, sa 10 bits, so meron kayong 1024 na possible shades of gray. Then sa 12 bits, meron tayong 4096. And yung mga modern high-end na DR, so pwede silang gumamit ng 14 bits or around 6,000 plus, 16,000 plus na shades of gray. Okay? So pag-usapan naman natin yung fill factor. Okay? So yung fill factor, isa siyang crucial na efficiency metrics or sukatan
sa bawat digital detector element. Okay? So ito yung essentially nagsasabi kung gaano kadami yung real state ng pixel. Okay? So kung gaano karami yung actually working na sumasalo doon sa X-ray. So kung makikita nyo doon sa ating ito, yung ating diagram, so ang isang single pixel guys ay hindi 100% na sensitive sa radiation. Okay? Meron siyang space. Okay? Sa pixel detector, around 80% lang yung sumasalo. Kasi yung 20% is yung TFT at saka yung storage capacitor. Yung kulay dilaw na nakikita nyo, that is the TFT. And ito yung mga masasabi nating laman loob. Okay? Electronic guts na binanggit ko sa inyo kanina. And necessary siya kasi yung storage capacitor, di ba yun yung pinaka nag-hold muna ng electrons during the exposure. Now, yung fill factor is by definition, siya ay percentage ng pixel area na sensitive, di ba? And meron tong formula. Ang fill factor is equals to ano lang naman siya, hindi ko naman siya ipapakompute sa inyo. Basta siya ay total pixel area i-divide nyo lang siya doon sa oversensitive area. Tapos, after nyan, i-multiply mo siya sa by 100. And dito sa image natin, di ba, meron tayong itong green lines natin is around 80. Ngayon, yung 20%, dito na wawala yung information na X-ray kasi walang man nagre-receive sa portion na yan. So, merong catch. Yung manufacturers kasi, sinusubukan nilang i-improve yung image sharpness. Clear lang muna natin. Ayoko may harang. Okay? So, para makakuha tayo ng magandang detail, kailangan natin guys ng smaller pixels. Kaso, yung may mga ano tayo yung mga electronic components like yung TFT at saka yung capacitor na hindi natin totally pwedeng paliitin. So, pixel size niyan. Ang pwede lang ay yung as in yung buong green area. Ngayon, habang lumiliit yung pixel, syempre, mas nako-consume nila yung mga itong buong area overall. So, ang resulta, yung smaller pixels, actually, mas lower yung kanilang fill factor. Now, mas maganda, guys, na mas mataas ang fill factor o yung mga sumasalo. Kasi, ang equivalent ng high fill factor is ibig sabihin, more efficient siya. Okay? Better image with less radiation. Also, mataas yung tinatawag natin na signal to noise ratio. So, kapag mataas ang fill factor mo, ibig sabihin, more good signal yung iyong nakakapture. And syempre, lower patient dose. Okay? Kung ang detector mo is 80% efficient, so you can use less radiation to get a picture. And yung fill factor, kapag ka nag-drop down siya down to 50, ibig sabihin, kailangan mong taasan yung X-ray dose para magkaroon ng sapat na photons to hit those small sensitive areas. Okay? Next ay ito. So, makikita mo na yun nga, yung ating detector element
So, siya yung physical sandwich doon sa ating DR detector. So, ang process niyan guys, yung X-ray, kung meron scintillators yan, so tatama muna siya sa scintillator, yung pinaka-top layer. To, yung color blue. Then, mag-glow yan kasi scintillator eh. Like yung cesium iodide, so nag-glow sila. And yung light na yan, tatama doon sa ating detector matrix. Ito, yung parang naka-grid na yan. So, yan yung binanggit ko sa inyo kanina na active matrix array. Ngayon, yung bawat detector element, ika-capture niya and i-hold yung bawat electrons. Then, yung line drivers natin, ito, yung mga blocks na yan. So, sila yung mag-o-open ng gate rows at saka magre-read out. Okay? Itong sa readout ICS. And i-collect nila yung data. So, ito guys ay nangyayari instantly sa loob ng panel. Kaya yung image natin, mabilis na dumi-display doon sa ating monitor. Now, sa computed radiography, di ba, yung laser natin sa reader, binabasa yung buong imaging plate. Regardless na kung paano siya na-expose. Di ba, yung pagka kinocollimate natin siya, so lumalabas siya as it is. And kung halimbawa may mga errors sa collimation mo, di ba yun yung nadidiminish pa yung quality kasi nagkakaroon ng wrong algorithm. Kay kasi, kay DR, direct radiography, yung detector, it only sends signal mula doon sa pixel na kung alin lang yung naka-receive mismo. So, the benefit here, mas mabilis yung detector readout. Okay? So, ang isang exposure is equivalent to one detector readout. Kaya hindi na natin kailangan na mag-antay sa mechanical laser to scan the whole plate. So, ang electrical data mismo, ipinapakita na kung ano yung mismong na-receive niya. Okay? So, yung smart readout na yon is the reason why the direct radiography is the gold standard para sa mga high volume environments. Okay? So, mas mabilis kasi yung processing niya kasi yung system, pinaprocess niya lang yung relevant data mula doon sa na-expose na detector element. Okay? Now, yung cycle time, so mas na-lessen. Okay. Next ay pag-usapan naman natin to. Kapag kasi gumamit tayo ng cesium iodide, o yung meron pa tayong scintillator phosphors, meron tayo nung parang nagiging middleman pa eh. Yung nag-i-interact muna yung light bago doon sa ating panel o yung AMA natin. Okay? So, kapag kasi may light, so meron pang light spread, so medyo nadi-diminish yung image. Okay? So, ang cesium iodide, so nakakautyaan doon sa ibabaw ng ating active matrix array. Okay? And yung photodiodes, guys, ang kapartner niya, tandaan nyo, na amorphous silicon. Okay? Kapag kami nakita kayo kasi na ase, ganito. Amorphous silicon o ASI, SI. So, yan ay for scintillator base or indirect. Meron kasi kayong may encounter na ganito, ase, pangit. Amorphous selenium to. Ito naman ay para sa yung photoconductor base or yung tinatawag nating direct.
Okay? Ay, naman. So, pag sinabing amorphous, ibig sabihin without shape. So, amorphous silicon, amorphous selenium. Okay? So, may photodiodes tayo na ginagamit to detect light or to measure its intensity. So, kung makikita nyo dito, di ba, ang ano natin, ang pinaka-collecting element is charge-coupled device. Okay, for indirect. So yung charge coupled device ay isang semiconductor device na capable for both detection, photo detection and memory. Okay? So siya yung nagko-convert ng light to electronic impulses. So ang ito nag-innovate siya actually, medyo naiba ang designs nito eh. Meron kasing yung naging needle light na siya. Pero wait lang, i-ano muna natin. Yung charge coupled device, kung mapapansin nyo, is ganito yung position niya. Okay, may mga fiber optics tayo, yung parang pinaka coupling element. Then sa ilalim, yung ating CCD array or yung charge coupled device. Then yung nakakode sa ibabaw ng ating active matrix array is the lithium iodide phosphor. So yung parts niyan, ito namang isa, for direct naman is yung amorphous selenium. Okay? Kung mapapansin nyo, pag tama ng x-rays, diretso na agad doon sa ating panel. Okay? Wala na siya nung coupling element. So here, pag tama niya, so diretso na agad doon sa ating pixel electrode. So, i-ano ko lang, ibasahin for you, though in-explain ko na kanina, yung for cesium iodide. Yung exit X-rays, so mag-interaction sa cesium iodide, scintillator phosphor to produce light. Now, yung liwanag na yun, saka pa lang siya mag-interact do sa ating amorphous silicon to produce a signal. Then, yung TFT or the storage capacitor itself. Kasi yung magkasama, di ba? Doon sa isang detector element, we have a TFT at saka yung storage capacitor. Di ba? Yung ito. Yan. Storage capacitor yung white and yung dilaw is the TFT. Though sa personal, hindi ganyan yung itsura. Though nilagyan natin ng colors para mas magkaintindihan tayo. And ayun na yung lumipat. So, itong mga components na to, so i-store muna nila yung X-ray until the signal readout. And tulad no sabi ko kanina, di ba may mga ano siya, ang reading niya is one row at a time, one pixel at a time. So ito yung binanggit ko kanina na innovation kasi yung cesium iodide natin, ang designs niya ngayon ay needle-like na. Needle-like crystals or tubular na yung structure niya. Ito kasing ganitong design is nag-a-act siya as a fiber optic cables. So kapag ka yung X-ray it turns into light, yung tubes na yan, china-channel niya yun straight down para ma-prevent yun from spreading sideways. Okay? And yung curve doon sa, wait lang. Wala na naman.
Okay. So, basta yung ganyang design is to improve the X-ray absorption and to, syempre, to reduce the light dispersion. Okay? So, yan. Nasa pinakaibabaw siya. Siya yung unang nag interact do sa ating X-ray. So, kapag ka inano nyo siya, ganito yung pinaka-arrangement niya. And kung mapapansin nyo, ito, yung address drivers, yung color red, yung blue, yung papunta na doon sa ating computers. So, ito yan. Yan. And ito. So, sa personal, ganito yung itsura niya. Now, let's discuss yung DDR by using the amorphous selenium. Okay? So, again, yung X-ray photon, mag-interact siya doon sa uh, ano natin, sorry, ito ay typo lang, amorphous selenium. So, diretso na siya dun sa ating detector element. Okay? So, the photon energy will be trapped on the detector. So, signal lang siya. Okay? So, again, amorphous selenium is a direct DR process which X-rays are converted directly into electric signal. Ngayon, yung thickness na amorphous selenium, according to Bushong, is approximately 200 micrometer thick and nakasandwich siya between the charged electrons. So ito. So yung ganitong designs, especially this amorphous selenium, so gamit na gamit to sa mammography. Kasi 'di ba sa mammograms, kailangan na yung mga soft tissues, 'di ba? Kasi more on soft tissue siya, so mababa yung subject contrast niya. Now, kailangan kasi na mas ma-differentiate ng malinaw na malinaw yung tumors between the healthy soft tissues. So, kaya kailangan natin ng napakagandang detail. And because of amorphous selenium, so it is possible. So, meron tayong advantages and disadvantages. Kasi alam ko na sa isip niya, bakit kailangan pang gamitin yung yung scintillator base kung meron naman palang amorphous selenium. So, ang mga cesium iodide phosphor kasi meron tayo ng parang ina-amplify niya. Okay? Meron pang light. So, mas mababa kasi ang patient dose kapag ganito. Okay? So, mas mataas yung DQE o ah, yung absorption to conversion. Okay? Pero, kapag ka kasi amorphous selenium lang, wala na spreading of light doon sa phosphor natin, so mas better is spatial resolution. Pero pagka yung mga typical chest x-rays lang, so okay lang din ang gamitin is yung mga cesium iodide phosphors. And also, costing. Siyempre, mas mura ng konti, yung mga scintillator base. Ngayon, pag-usapan naman natin yung line spread function. So, yung line spread function is just a scientific way para ma-measure kung how much yung single point ng X-ray it turns into a blur doon sa image. Kapag ka kasi may light spread, meron pa ring blurring. So kaya among those three na yung image phosphor, kung papansin nyo yung itong curve, itong unang image is screen film.
Yung ito among these three, ang may pinaka-widest curve, kung makikita nyo naman, is itong screen film. Kasi yung light, nag-spread out siya doon sa phosphor. Like, yun nga, yung parang halos, parang ink, di ba? Yung nag-spread siya after dropping. So, yung mga edge ng bones at saka yung small fractures, but it could be maging slightly fuzzy kasi may mga blurring. And ito nasa middle, kung mapapansin nyo, medyo nag-narrow yung bell curve. Okay? And na-improve yon thanks to the design ng ating cesium iodide. Okay? So, ano na nagkaroon ng, naging tubular na on needle-like yung designs niya para mas malesen yung light spread. Okay? And by using this needle-like crystals, yung light kasi is na reined in. Okay? Mas na-guide pa siya para maging sharper yung image. Then lastly, dito sa ating amorphous selenium, so kung mapapansin niyo yung curve, so isa na siyang vertical straight na line. And kasi walang light spread, so yung electrons, it goes exactly where the X-ray hit. And it provides a highest detail, lalo na dito sa ating mammogram. Okay? Ganito siya. And dito naman, kung i-compare mo, kung isasama natin yung computed radiography at saka yung amorphous silicon, yun niya yung may cesium iodide. So, ang pinaka-superior talaga for, especially for film mammography is the amorphous selenium. So, yun yung evolution nakita. Kung mapapasin nyo, di ba ang pinakaunang design is screen film, then ito na yung pinaka-latest so far, yung amorphous selenium na direct ray detector. And yan, kung mapapansin nyo, basta pag narrow ng curve, pagganda ng spatial resolution. Okay. Next naman is yung pag-usapan natin, yung image resolution. Pag sinabi namang image resolution is how sharply the image is seen. Okay? So, ito, meron sa CR at saka sa DR. So, meron tayong here is 4,000 by 4,000. Okay? So, ito guys is a matrix size. Ang digital image kasi is gawa siya doon sa grid of pixels. Ngayon, kung meron kang 4K by 4K na matrix, ibig sabihin meron tayong 16 million na individual pixels. Ang rule dito, kapag ka larger yung matrix size, okay, for example, for a fixed field of view, ibig sabihin, mas maliit yung pixels. Now, smaller pixels is equivalent to higher spatial resolution. But, kung halimbawa, meron tayong monitor. Kailangan kasi guys na kung maganda yung iyong mga pixels, for example, for flat panel detector, kailangan maganda din yung monitor nyo. Kasi yung detector natin, pwedeng mag-capture siya ng high resolution, for example, in 4K image. Pero kung ang radiologist ay gumagamit lang na standard na yung 1080 pixel na office monitor, so they can actually see all the detail. Kaya kailangan guys na kapag ganito yung system mo, kailangan na may specialized monitors din tayo para sa high resolution displays. And syempre dapat yun ay specifically designed para maipakita yung thousands of shades of gray na binanggit ko kanina, yung doon sa bit depth na section na diniscuss ko earlier. Now,
kapag ka malaki yung inyong, yung for example, yung matrix, kailangan na malaki din yung storage nyo kasi katulad lang din yan sa ano natin sa camera ng phone. 'Di ba pag laki ng pixels ng ating, for example, you have I think mga 50 na megapixel, so kailangan na malaki din yung storage nyo. For example, iPhones ang gamit nyo, so kailangan na malaki din. 'Di ba? Minsan yung sa 256 minsan kung mahilig kang mag-pictures na o-occupy mo pa, napupuno mo pa siya. So kapag ka ganun, kailangan sa hospital facility nyo, kailangan malaki rin yung server. Okay? Kailangan na meron tayong robust na picture archiving and communication system. Okay? Or huge servers. And syempre, kailangan din na mataas yung processing power para ma-display yung mga kailangan nating images. So, dito, yung 525 versus 1009. So, yun nga, more pixels, kailangan, more memory kailangan. Okay? So, again, depende dun sa pixel size. So, kapag ka kasi in 525 to 1,000, syempre, mas mukhang pixelated yung 525 kaysa dun sa 1,000. Now, yung sharpness ng final image, syempre, nakadepende yun doon sa tinatawag natin na pixel pitch. Though, for now, i-ano muna natin itong mga line pairs per millimeter. Siyempre, kung halimbawa mas marami yung line pairs per millimeter, so kung makikita nyo, mas detailed ang image. Okay. Dito naman, pag-uusapan natin yung reason kung bakit ang detector's physical design, it directly dictates kung gaano karaming radiation yung kailangan and how sharp the image will become. So, ngayon pag-usapan natin yung detector element at saka field fraction. Okay, so meron tayong computation dito or formula. Okay? So, for field fraction, ang computation niya is active area divided by detector element size. Yung active area, so ito yung sinasabi ko kanina na sensing part ng pixel na actually nagka-catch ng electrons or yung field factor. Ngayon, yung detector element size, yun yung physical footprint ng pixel. Okay? Kasama na guys yung area ng TFT at saka ng storage capacitor. Now, ang ibig ko lang sabihin dito sa formula, kapag ka mataas yung field fraction, so ibig sabihin more detector is more efficient at collecting signal. And kung yung field fraction is low, kailangan na i-increase mo yung inyong technical factors, especially yung MES, para ma-ensure na yung enough photons will hit the active area. Though, ang magiging result niya syempre, increase na patient dose. Sa pixel pitch naman, so itong ano natin, ang pixel pitch naman is a physical distance mula dun sa center. Ito. Center ng isang pixel papunta na sa center ng katabi na pixel. Okay? Ang rule dito in sharpness, kapag ka bumaba, guys, pag bumaba ang pixel pitch, ang spatial resolution ay tumataas. So, hindi ko pala na i-ano. I-screenshot nyo na lang. Ano pa ba yung colors?
Sige, red. Pagtaas ng yung ano natin, yung fill factor, FF, ibig sabihin, pagbaba ng dose. Okay, so i-screenshot nyo yan. Kasi baka lumabas sa exam. Then dito naman, paano nababasa nyo? Pagbaba ng pixel pitch, pag ano, pagtaas ng spatial resolution. Okay, so screenshot nyo ulit. So, kabaligtaran lang yan. Kung halimbawa naman ang pixel pitch ay magdi-decrease, so yung pixel pitch ay magdi-decrease, or sorry, pag yung pixel pitch ay mag-increase naman, so yung spatial resolution naman ang bababa. Okay? So, tandaan nyo lang, pixel pitch at spatial resolution, inversely proportional yung relationship niya. Okay? So, kapag ka yung pitch is smaller to get a sharper image, so yung dense space kasi, tulad ng sabi ko kanina, di ba, it takes up yung bigger pixel, percentage ng pixel. And kaya na bumababa yung fill fraction. So, ang ano nila, so, para hindi mangyari yon, so ang ginagawa nila, they try their best na paliitin yung mga electronic components. Ayun. So, sa matrix size naman and detector element, kapag ka meron kang 14 by 17 inch na detector na merong maliit na pixel pitch, so kailangan guys na malaki yung large yung inyong matrix or kailangan na mas marami yung pixel para yung detector of the same size ay magkaroon ng large na pixel pitch para mataas na resolution. So, more detector element is equals sa more data and more sharper image. Okay? So, pero, syempre, mas malaki yung matitake up niya na space do sa inyong storage. Okay? I hope na malinaw siya. Next naman. Sa signal sampling naman at yung kayong reconstruction, kapag ka yung electronic charge is na-release from detector element through the thin film transistor, kailangan siyang masampled at ma-digitize. So, yung ano natin, yung ating pinaka electronic signal, so nakastore siya in a detector and yun nga, kino-convert siya into a visible image sa monitor. Okay? So guys, ito ay yung minamanage or gino-govern sa pamamagitan ng sampling frequency at saka ng display resolution. Okay? And pagka sinabi guys na sampling frequency, ibig sabihin it refers to how often yung analog signal is measured during the readout process. And kung halimbawa ang sampling frequency nyo is high enough, so it accurately captures yung details of the incoming signal. Kaya ang resulta niya is
smooth or high fidelity na image. Now, kung undersampling yan or yung signal is sampled frequently enough, so kung hindi siya na, ibig sabihin hindi siya na receive enough, okay? So nagkakaroon ng tinatawag na aliasing, okay? Kaya ang itsura niya guys kapag ka undersampling, so pixelated yung appearance niya. And yung fine details are lost and distorted. So kaya kung makikita nyo dito, sa pag undersampling siya is pixelated and kapag good sampling, so smooth and high fidelity. Next. Ang primary benefit ng direct radiography is yung high detective quantum efficiency niya. So, ang detector kasi mas efficient at saka mas mabilis in capturing and converting yung X-ray photons into signal, kaya niya mag-produce ng high-quality image with much less radiation kaysa doon sa traditional na screen film system. Tulad dito, kung ang DRI system ay kaya mag-produce ng image na may visual, okay? Visual quality na katulad nung 100 na speed film system, katulad din siya nung DR na gumagamit ng 400 speed na exposure technique. So, because of that, ang dose reduction natin is kailangan na lang ng 1/4 na dose para makapag-produce ng ganong image. Okay? So, in short, ang DR is mas mababa yung radiation dose na kailangan para makapaggawa ng isang exposure na ginagamit no screen film system with a 100 or yung fire speed na screen. Okay? And pag-usapan din natin kasi dun sa ating mga flat panel or TFT detectors, medyo misleading kung 'di ba pinag-usapan natin is yung quality ng image. Kasi though yung iba, they might claim na yung digital detector ay may sharpness ng 100 na speed film screen, hindi ibig sabihin na yung dalawang system is equal in detail. Okay? When it comes to edge sharpness, ang TFT detectors, kaya nilang mag-produce ng very sharp edges. Kasi precise yung physical alignment ng detector element doon sa active matrix array. But despite having sharp edges, ang actual spatial resolution lang ng thin film transistors na detector is technically inferior sa high-speed na film screen. Kasi ang TFT detectors, kaya niya lang mag-resolve na approximately na 3.4 na line pairs per millimeter. Okay? Unlike doon sa 100 na speed screen, na kung makikita natin is 8 to 10 line pairs per millimeter. So again, when it comes to spatial resolution, mas maganda yung 100 na speed screen. Kasi mas mabagal siya. Okay? So sa TFT array detectors, ang detectors natin ay after doing a exposure, so nare-refresh na siya. Okay? So basta ma-display siya sa monitor, so wala na siya doon sa ating flat panel. Okay? And kung wala namang, halimbawa, wala namang ginagawang exposure, halimbawa, nakatenga lang yung ating flat panel detector, so nagre-refresh pa rin siya every 30 to 45 seconds. And yung ano naman natin, yung ibang TFT array detectors, so meron siyang kapartner na yung automatic exposure control. So kapag ka ganun naman, meron pa siyang ion chamber behind the grid and the detector. Yun naman yung kapag ka gumawa tayo ng exposure, hindi na natin kailangang mag-compute ng technical factors. Okay? So ang mangyayari, once na magse-select tayo, for example, a chest,
i-select na natin dun sa ating console. So meron na yung prepared na algorithm at the same time ay yung technical factors. So pwede yung may setting pa doon na kung depende sa body habitus. Pero yung iba ay as it is. Now, after setting the procedure, so kapag nag-expose tayo, once na ma-reach noong ating EEC or nung ion chamber, yung necessary na radiation dose, so it-terminate na niya exposure. Ayun yung mga EEC. And that will probably our next topic kung abot pa. Or kung hindi na ay ano na siya, sakop na ng ating final exam. Okay. So again, for patient dose, ito yung mga important factors that could affect the patient dose. Okay? For detective quantum efficiency, so pag sinabi nating DQE is yung ability niya to absorb the X-ray. And kapag gumagamit tayo ng cesium iodide systems, okay? So pareha sila na gumagamit ng fill factor, 'di ba? Yung either yan ay yung direct or indirect. Now, yung percentage ng pixel, 'di ba, approximately it is 80%. Now, tatandaan nyo na kapag mataas na ang DQE, mababa ang patient dose. Okay? And yung sa fill factors naman, kapag maliit yung pixel and ang nangyayari is na-occupy ng itong grid lines because of small pixels ay na-occupy ng mga electronic components. So, mas bababa yung fill factor. Now, kailangan na taasan mo yung technical factors mo para maka-reach dun sa gray areas. O yun, dun, that was the time na tataas yung ano natin, radiation or yung patient dose. Also, tandaan nyo na yung DDR, meron siya nung lahat ng advantages na katulad nung sa computed radiography. Especially when it comes to processing and facts. Okay? Kaya niya ding yung i-reconstruct and i-post-recon. Okay? So, ito yung inilagay ko lang dyan, yung design ng direct radiography or DDR. So, yung ating vertical cassette holder, as it is, may ganyan siya na niyayakapan ng patient. For example, sa chest x-ray. But kung mapapansin nyo, wala nang inipapasok na cassette sa loob kasi siya na yung receiver. Okay? That is the flat panel detector. Ito naman yung sinaunang console, yung ang monitor is cathode ray tube pa. But yung mga modern systems ngayon, kasi tulad ng sabi ko, kung halimbawang mataas ang inyong pixel ng inyong flat panel detector, dapat mataas din ang pixel ng monitor para mas ma-appreciate natin yung shades of gray. Okay? So, ganyan yan. Meron namang designs na katulad nung sabi ko kanina na kapag ibinaba mo yung vertical cassette holder, sumusunod yung X-ray tube. Ay, may mga ganyan naman. And here, ito naman ay pictures ng kung paano siya ipinaprocess. For example, gusto natin na i-invert yung image, so pwede siya all things to post-processing. Ganyan, tinan nyo yung image ng ano natin. So, kaparehas lang sa computer radiography. Pero syempre, mas maganda kapag wala ng light spread. And kapag ganyan, pwede mo pantimplahin o yung tinatawag nating windowing. Okay. Same with here. And also, kung halimbawa, meron tayong gustong focus. For example, here, gusto nating nakafocus siya sa pituitary gland. So, pwede nating i-shuttering o yung tinatawag natin digital cropping para naka-zoom out yung ating target. Okay, so banggitin ko lang din yung, again, yung mga advantages niya. So, si DDR, of course, a fast speed, and a large throughput. Kasi
mas mabilis yung processing, so mas mabilis tayong makakapag-cater ng maraming patient. And high resolution, thanks to yung design niya. For example, yung sa amorphous selenium, kasi wala nang light spread, so mas maganda yung spatial resolution niya. Then lower patient dose, kasi ah malaki yung ano natin, yung parang sa flat panel detector, yung nagre-receive or mataas ang DQE niya. And also, can be updated. So kung may mga, for example, sa software, may mga improvements or sa calibration, so pwede siyang i-update. And less noise, kasi direct na siya sa monitor. So walang machinery, less machinery. And of course, powerful post-processing, same with the computed radiography. Okay, so that ends our session for today. And if you have any questions, iwan nyo lang sa chat. Okay, thank you for listening, guys. Thank you.